Good morning kids! Pag-usapan natin ang natural vegetative propagation at nauna na dyan ang tinatawag nating tubers. Ngayon naman mga bata, alamin natin ang tinatawag na tubers. Nandito tayo ngayong araw na ito sa tindahan ni Aling Ana para ipakita sa inyo ang mga halimbawa ng tubers. Ano muna ang tubers? So, new plants will grow out of swollen modified roots called tubers. Buds develop at the base of the stem and then grow into a new plant. And what are the examples? So, meron tayo ditong gabi, kamote, at saka patatas. Maraming salamat sa tindahan ni Aling Ana. Ipakita natin ang iba't ibang halimbawa ng tubers. Muli, ang tawag dito ay tubers. Okay. Rhizomes. Ngayon naman mga bata, ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa ng rhizome. Nandito ang aking hipag na si Melanie upang ipakita sa atin kung paano binubunot ang halimbawa ng isang rhizome na tinanim namin dito. Ano ba ang rhizome? A rhizome, also known as rootstock, is a type of plant stem situated either at the soil surface or underground that contain nodes from which roots and shoots originate. When separated, each piece of rhizome is capable of producing new plant. Ano ang mga halimbawa nila? Ginger and crabgrass. Pakita ni Melanie kung paano bunutin ang rhizome. Yan. O yan, nakita nyo. So sa isang shoot, marami tayong luya na makikita dito. Yan, kita nyo? Yan ang tinatawag na rhizome. Okay, thank you. Suckers. Magandang umaga mga bata. Nandito tayo ngayon sa taniman ng saging. Alam nyo ba kung paano dumadami ang saging na ito? Unahin muna natin ano ba ang tawag sa saging na ito. Ang tawag sa natural propagation kung paano dumadami ang saging na ito ay tinatawag na suckers. Suckers are upright shoots that grow from buds found from the base of the stem of the parent plants. So kung makikita natin, kung ito yung mother plant, ito yung mga umupo na kadikit niya. These are called suckers. Runners. Nandito naman tayo sa clubhouse ng Winfield 2 upang ipakita sa inyo ang isang halimbawa ng runners. Nakikita nyo ba itong mga damo ito? Yan, yan. Tawag dito ay Bermuda grass. So, makikita natin sa buong paligid ng clubhouse na ito. Ito ay isang halimbawa ng runners. Ano ba ang runners? So sa runners ay mayroong stolon, which is a part of a plant that root system that grows parallel to the ground in a horizontal pattern. This stem allows roots to grow into the soil in both traditional and unconventional pattern. It also allows vertical or aerial branches to form at specific new points called nodes. So kapag nagtanim ka lang ng kapraso nitong mga mga damo na ito, yan ay gagapang dito sa lupa at sila ay dadami. Ito ay isang halimbawa ng natural propagation na tinatawag na runners. Plantlets. Nandito naman tayo mga bata upang ipakita ang halimbawa ng isang plantlets. So, this katakataka plant is an example of a plantlet. Why? Because there are leaves of some plants grow into a new plant if they become detached from the parent plant. Other plants grow small plants on the edge of their leaves. These small plants are called plantlets. And one of the best example is katakataka. Come, take a look. O, tingnan nyo po, dito po sa mga bawat dulo ng halamang nakatakatakay na ito ay mayroong tumutubo na panibagong dahon na afterwards, in some time, it will become another katakataka leaf. Okay ba yun mga bata? Naintindihan? Bulbs.
Ano yan, ate? Nandito na tayo mga bata sa uling alimbawa ng natural vegetative propagation. Ito naman ay tinatawag na bulb. Bakit siya tinawag na bulb? At ano ba ang bulb? A bulb contains an underground stem. Leaves are attached to the stem. These leaves contain much stored food. At the center of the bulb is the apical bud. Also attached are lateral buds. The apical buds will produce leaves and flower, while the lateral bulbs will produce new shoots. As the plant grows and develops, it will develop a new bulb underground. At anong mga halimbawa ng bulbs? We have here onions, tulips, and garlic. So, nakikita nyo ba itong daon na nasa ibabaw na yan? Yan. Yan, nakita natin na nagde-develop siya ng panibagong bulb sa ilalim. O, kung mapapansin niya, magkadikit siya. Yan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga daon na ito, dumadami yung mga onion sa ilalim niya. Okay? This is called buds. Thank you for watching.